أشهد أن لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun ay haligi ng pagdarasal. Yun yung unang binabanggit kapag magdarasal lang isang Muslim. Nang malapit-lapit na kahulugan doon ay nagpapakumula sa syaitan na isinumpa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. At bismillahirrahmanirrahim. Siyala ang mawain ng mahabagin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ang lahat ng papuri ay ukol kaya lamang ang Panginoon. Lahat ng mga nilalang Maliki yawmiddin, siya ang may-ari ng araw ng pagpapala. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sa iyo lang kami sumasamba, ikaw lang ang aming Panginoon. Ihdinas siratal mustaqim. Humihiling ako sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa tagapaglikha, sa Diyos ng lahat ng mga nilalang. Napatnubayan ako sa matuwid na landas. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. At huwag na akong ibilang at sa mga taong kanyang kinagalitan at sa mga taong naligaw. Yun po ang pagdarasal na isinasagawa ng isang Muslim. Alhamdulillah, ito na yung pagkakataon na dumating sa akin na maiparating ko na kung ano at paano ko niyakap ang pananampalatayang Islam at paano ko ng isang ganap na Muslim. Masya Allah, ito na yung pagkakataon na pinagkalob. Bali, matagal ko na itong pinaghandaan at ito yung pagkakataon na alhamdulillah pinagkanob sa akin ng tagapaglikha. Magpapakilala muna ako at ito yung pagpapakilala kung ano ako dati at sino ako noon at ano ako ngayon. Alhamdulillah, ako nga po pala si Jomari Villegas. Ang Jomari Villegas ang binigay sa akin pangalan ng aking mga magulang. Tubong, Quezon Province, sa Ginyangan, Quezon at sa Barangay Cadlet, Buena Vista, Quezon. Taga Quezon Province po ako. At nagmula ako sa pamilya ng mga Villegas, sa family Villegas. Bali, sinusog ko yung pamilya namin na tiningnan ko yung history sa family namin kahit dito sa Rizal Park, mga Villegas yung mga nakalagay doon. Ibig sabihin, yung family Villegas is nagmula sa Espanyol hanggang sa lulo. Hindi nagmula sa mga hindi nagmula sa mga Muslim na pamilya. Nagmula sa Espanyol na ayun nga taliwas sa paniniwala. At alhamdulillah, nandito yung gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa akin na ngayon ay ibabahagi ko na sa inyo. Ito na. Paano ko nga ba natukyan ng pananampalatayang Islam? At paano nga ba ako naging isang Muslim? Ganito yan. When I was a Christian, RCC ako noon. Ibig sabihin, Roman Catholic ang aking mga magulang until now. Pero dinuduwa ko na inshallah yung mga pinag-aralan ko dito is ma-share ko din sa kanila inshallah. At naway patnubayan din sila. Bakit nga ba ako naging isang Muslim? Bakit ako naging isang Muslim? Sa Pilipinas, nung elementary till high school is lahat ng layaw nagagawa ko sa sarili ko, lahat ng kagustuhan ko, kasi hindi pa sa akin dumating ang mensahe ng Islam. Against ako totoo sa mga Muslim, kasi sa Quezon Province sa amin, walang Muslim na tao doon.
walang naghahayag ng pananampalatayang Islam. Ano bang pananampalatayang Islam? Akala ko dati nung elementary ako, meron kaming ano, itong subject na sibika at kultura. Nandun yung bathala. Akala ko yung bathala na tinatawag dati is yun yung Panginoon ng mga Muslim, yung bathala na tinatawag, which is wrong. Hindi siya. Ayun ang nakasulat lang sa mga, yun ang tinuturo sa amin ng mga guro namin na elementary pa ako. Sabi nila, ang mga Muslim daw, matatapang, mamamatay tao. Kaya against ako sa kanila na ganyan pala yung mga yan, na parang masama. Pero, nung dumating na ako ng fast forward tayo, dumating na ako ng Maynila. Maynila na ako. Pumunta na ako ng Maynila. Alhamdulillah, nakapagsapalan ako doon, nagtrabaho ako ng matagal. Tagal ko din nagtrabaho doon. Iba-ibang kumpanya, 4 na kumpanya, umabot ako ng 3 to 5 years sa pagtatrabaho. Tapos, alhamdulillah, biglang Facebook ko, kaya scroll ko, wala akong ginawa sa Maynila, hindi magtrabaho lang, after trabaho, mag-inom, maglayaw. Siyempre, ganun pag binata. Saan-saan ka lang punta, ano lang mga ginagawa mo. Isang araw, naka-scroll sa Facebook ko, biglang may dumaan sa akin, isang pangaral sa pananampalatayang Islam, which is si Ustad Ahmad Abir, yun yung namatay. Dumaan sa Facebook page ko noon na sa Facebook ko na isa siyang balik Islam. Curious ako, sabi ko, ano bang tinatawag na balik Islam? Ano ba yung tinatawag na balik Islam? Na nakalagay doon, ang mga Muslim hindi kumakain baboy, hindi daw kumakain ng baboy. Which is, matagal ko nang alam na ang mga Muslim hindi kumakain ng baboy. Hindi ko naman pinag-aaralan kasi nga, para sa ba't pag-aaralan ko na ano bang alamin ko, samantalang sa amin sarap na sarap ako diyan sa baboy, ganyang baboy, kinakain na, kasi sila hindi nila kinakain. Biglang pinaliwanag ni Ustad Ahmad Abir na hindi pwedeng kainin ng tao ang baboy. Sabi ko, bakit naman hindi? Yun ay ipinagbawal ng tagapaglikha, at yan ay nasa ayat ng banal na Quran. At yun, biglang lumabas sa akin hanggang nakasubaybay ako. Tapos isang araw, natanggal ako sa trabaho. Dito ako natanggal ako dito sa trabaho ko dati sa Sogo Hotel. Shout out sa Sogo Hotel dyan. Diyan ako nagtrabaho dati. Nawala ako dyan. Tapos naghanap ako ng trabaho. Nag-apply ako sa trabaho. Tapos saan trabaho naka-apply. Saglit lang ako, mga 2 months, 3 months, nawala na naman ako sa trabaho kasi hindi ko gusto yung nature ng trabaho doon. Isang araw, ito na yung pinaka bakit ako naging bakit ko natuklasan ng pananampalatayang Islam. Isang araw, nag-a-apply ako ng trabaho, at yung trabaho na yun is sa din siya, sa hotel din, at in-interview ako ng isang babae doon na hindi ko naman alam na Muslim siya, at hindi ko alam na Muslim pala yung babae na yon. Na-interview niya ako na bakit naghahanap ng trabaho, tapos ano yung qualification ko, sinabi ko, tapos nalaman nila na galing ako sa malaking hotel. Kinabukasan, diba, tinanggal nyo na ako noon, interview after noon, pinag-duty nyo na agad ako. Diba, pinag-duty na agad ako. At siya yung nakita ko doon na babae. Sabi ko, sino kayo babae na yun, Gustong-gusto ko siyang makilala. At sabi ko, parang doon mo na parang unang pasok ko kasi doon, parang ito totoong naganap sa buhay ko to, yung nalove at first sight ka sa isang babae. Nalove at first sight ka sa isang babae. Dito ako sa kanya love at first sight. Pero nakakalungkot kasi mga ilang linggo, ilang araw na tinanong ko yung pangalan niya sa katrabaho pa niya, na yun nga daw ang pangalan nito, ganun si ganyan. Sabi ko, biglang nalaman ko na mayroon na pala siyang minamahal. Minamahal. Isang born Muslim. Nalungkot ako, pero sabi ko, ganun talaga. Sabi ko, na late ako, sabi ko ganun, nalungkot. Pero nagpatuloy pa rin ako nagtrabaho ng gano'ng katagal doon.
9 months may git. Ang tagal din, umabot din ako ng 9 months hanggang naging friend ko siya. Tapos hate na hate niya ako doon. Naubusan ako ng naubusan ako ng laway. Hate na hate niya ako na parang ayaw niya ako makita minsan. Doon naman ako nagtatrabaho. Pero naglaon yung panahon, naging mag-friend din kami ng ang tagal din namin mag-friend. Tapos nalaman ko, sabi ko, doon ako nagtanong-tanong din sa kanya. Sabi ko, ano ba ang Islam, ano ba ang Muslim? Kasi minsan sumasabay kami ng kainan. Tapos siya, hindi siya kumakain ng baboy. Doon na naman sa baboy. Sabi ko, hindi naman siya kumakain ng baboy. Sabi ko, ganyan pala mga Muslim. Hanggang sa mga nakaraan na mahabang panahon, sabi niya din ako na wag na rin ako kumain yan. Sabi ko, bakit yan pala, yun nga, pinagbawal nga siya ng tagapaglikha na yan ay madumi. Na pinagbawal din naman yan sa Biblia. At yun, naglaon ng panahon na nagkalabuan na siya ng niya, wala na kayo ng boyfriend, nagkawala na kayo ng niya, no? Ng kasintahan niya ng mga panahon na yun. At alhamdulillah, binigyan niya ako ng chance na ayun nga, na umakyat kung sa kunay sa atin sa Pilipinas, umakyat ng ligaw. Ang kasong maigpit nito, ang kanyang magulang ay nandito sa Saudi Arabia. Sabi ko, paano to? Sabi ko, mahirap to. Ilang buwan hanggang umuwi ako sa amin. Nag-aaral din ako niyan, working student ako niyan. Umuwi ako sa amin, tapos pinalam ko sa ibang kapatid ko na, ayun nga. Tapos sa asawa ng kapatid ko, nalaman nila, sabi ko, may gusto akong akita ng ligaw, isang Muslim. Gulat na gulat sila. Sabi nila, ha? Gulat na gulat sila. Sabi, bakit Muslim? Sabi, mahirap yan, pinapasok mo na yan. Mahirap, hindi basta-basta yan. Nandun yung mga suggestion nila na kapag nagkamali ka, magkaroon ng patayan dyan, maputulan ka ng ulo. Nandun yung lahat ng katakot-takot na paniniwala, nandun lahat. Pero sabi ko, as if na subukan ko sa sarili ko, sabi ko, gusto kong subukan to. Sabi ko, paano ko makausap? Dumating na rin yung panahon na gusto kong kausapin yung lola niya, gusto kong kausapin yung mga tito niya, which is hindi naman yun yung pinakang kailangan talaga, kung akat ka, pumunta mo mismo yung kung mahal mo talaga yung isang babae. Kahit na sobra pang kahit sino pa man yan, kung talagang mahal mo yan, pupuntahan mo siya, kakausapin mo, kahit sino pa man yan, aakyat ka ng ligaw sa kanya, na magpapaalam ka. Ayun, since 2019, naghahabid na ako ng passport niyan, at gusto ko makausap yung daddy niya. Gusto kong lumipad dito sa Saudi Arabia na to. Gusto kong lumipad dito. Abiyad ako ng passport, sige ako kahit na medyo mahal. 2020, pandemic na. Nag-pandemic na, hirap na sumakay. Galing pa ako ng Malabon, punta pa ako ng Maynila para abiyarin yan. Application, ang tagal din pabalik-balik, pero nagtiis ako kasi nga para makausap ko rin yung magulang niya. Ayan, papalapit na tayo ng papalapit niyan, na yun yung way ko sa kung paano ko yayakapin ang pananampalatayang Islam. Sa dulo, napakaganda nito, hintayin nyo lang. At ayun 2020, nakuha ko na ang passport ko, apply agad ako ng agency. Sabi ko, bilis-bilis ako mag-apply. Nandito pa siya sa Pilipinas, pero pinagre-ready ko na rin siya na sumunod sa akin agad. 2020, 2021, lumipad na ako dito ng April dito sa Saudi Arabia. Na ayun, nakalipad ako dito sa Saudi Arabia. Grabe, nung unang tungtong ko dito sa Saudi Arabia, na ako, parang sabi ko, alhamdulillah, na ako dito. Hindi pa ako Muslim noon, hindi pa ako nag-convert sa Islam noon. Hindi pa ako nagbalik Islam sa Pilipinas kasi nga pandemic pa yun, hindi ko pa alam ang gagawin. Pero naglalakad-lakad na ako sa Quiapo, doon sa Golden Mosque doon. Tinitingnan ko yung tinitingnan ko yung mosque doon. Sarado. Gusto ko sanang pumasok kasi sa Christian naman, kahit ano pang suot mo, kahit pa syempre pa ako na majnum pa ako, hindi ko pa alam kung sa ko na ignorante pa, hindi mo pa alam kung ano meron doon sa loob. Tinitingnan ko lang yung mosque.
Tapos paghapon, pupunta ako doon, binabantayan ko. Doon na may nag-aadan na sinasabing, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya lis-salah, hayya lil-falah. Qad qamati salatu, qad qamati salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Biglang naisip ko yun. Kasi nanonood kami ng mga kapatid ko dati. May mga Muslim na nagpupugot sila ng ulo na sasabi, Allahu Akbar. Diba? Sabi ko, parang natakot ako bigla. Nandun ako sa mosque. Bigla natakot ako bigla. Ngayon, pag uwi ko ng latex ngayon, pumunta ako sa tita ko, umuwi ako ng latex, napapakinggan ko yung mga Quran. Siyempre, hindi ko pa alam yan eh. Natatakot ako pag napakinggan ko yan, parang tumatayo balahibo ko. Tapos nung pagtingin ko sa mosque nila, yun nag-Allahu Akbar, nag-aadan. Yun yung calling prayer sa kung sa Christian is bell yung batingting, sa Islam naman adzan. Eh hindi ko pa alam ibig sabihin. Ngayon, alhamdulillah, nakapag-aral tayo. Ang ibig sabihin pala ng Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Allah ang pinakadakila, si Allah ang pinakadakila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Na ang ibig sabihin, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos maliban si Allah, at ako ay sumasaksi rin na si Muhammad ay huling sugo o propeta o mensahero ng Allah. Yun ang ibig sabihin na asyhadu an la ilaha illallah. Hayya lis-salah, hayya lil-falah. Halina kayo tayo ay magdasal. Halina tayo ay magdasal. Hayya lil-falah. Halina kayo dito sa tagumpay. Halina kayo dito sa tagumpay. Hayya lil-falah, hayya lis-salah. Qad qamati salatu, qad qamati salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Walang ibang Diyos dapat sambahin maliban si Allah. Yan ang ibig sabihin nun na majnun pa ako. Hindi ko pa alam ang ibig sabihin nun. Akala ko nakakatakot yun. Na pag nilipat mo pala sa Tagalog, yan pala ang ibig sabihin nun. Na walang ibang Diyos na walang ibang Diyos maliban siya, at ang huling propeta is Muhammad na kanyang sugo na mensahero. Yan ang ibig sabihin ng adan. Na kaya pag minsan, huwag kayong matatakot na kapag may nagsabi ng Allahu Akbar, siya lang pinakadakila nun. Although may mga tao talaga na gumagawa ng hindi maganda, hindi ka nais-nais na gawain, kasi sila lang yung mga Muslim na nagkakamali. Parang mga Christian din, na ang mga Christian nagkakamali din. Pero, sinasabi ko sa inyo, 101% kung mauunawaan nyo ang banal na Quran, kasi ang banal na Quran, ito yung huling aklat ng tagapaglikha. Purong salita niya yan, authentic yan, na simula pa man na 1,500 years, hindi siya nabago, hindi siya nabawasan. Kaya kahit na magunaw pa man ang mundo, ang mga Muslim, hindi mapapasama sa walad dadin, hindi siya maliligaw, kasi nga mayroon silang pattern na binaba ng tagapaglikha sa huling propeta. Lahat titingnan nyo yan. Ito yung way of life. Yung Islam yung pinakandalo yan talaga ng buhay. Ito yung pinakadalo yan ng buhay. Balik na ulit tayo dun sa kung paano ko niyakap ang pananampalatayang Islam. Yun. Sa Pilipinas, di pa ako nakapag-shahada. Pagtungtong ko dito sa Saudi Arabia, nanibago ako sa nature. Sabi ko, okay lang, kasi nga, gusto ko kasing maano si kasi dito gusto ko siyang makausap. Ay mga panahon na yon. Ito yung kasi kanya-kanya tayo ng paano natin niyakap ng pananampalatayang Islam. Ito naman yung kwento ko na special kung paano ko niyakap ng pananampalatayang Islam. Dito na ako sa Saudi Arabia. Pagkatungtong ko ng King Khalid ng International Airport. Pagkatungtong ko diyan, yung mga ibang lahi, ano mo talaga maamoy yung amoy sibuyas. So, pagtingin ko dun sa araw, pagtingin ko sa oras, alas 6 na, pero yung araw, ang taas-taas pa. Sabi ko, ang init-init pa. Biglang namangha ako, sabi ko, ganito pala ang ibang bansa. Sinundo na kami doon, Ismasco. Yung Ismasco dito, malaking kumpanya dito sa Saudi Arabia, na malaking kumpanya na maliit na sahod. Pero alhamdulillah, may trabaho. Malaking kumpanya yan sa Saudi Arabia, sinundo na kami ng bus. Punta lang kami sa accommodation. Ang sistema nito, pandemic yun. 2020 at 2021, pandemic yun. Di na-quarantine pa kami. Tiningnan yung mga dala namin kung kung may baboy ba dyan. Bawal kasi yun, huhulihin ka kasi sinabi sa PIDOS, huwag ka magdadala niyan. Saka yung iba pang mga larawan or mga na against sa kanila. Tinuro din yung kultura ng mga Muslim dito kung na ba yung dadat ninyo doon. Tubig na, ubusan ako ng laway. Inom ka lang, inom ka ng tubig. Ubusan kasi ako ng laway. Yun. Tapos ng ibang mga kasama ko, yun, doon ako nakasama ng mga Muslim talaga. Sabi ko,
ganito pala ang Muslim na sa 5 araw, sa isang araw, 5 beses ko naririnig na yung adhan na yun. Sabi ko, ito na yun. Sabi ko, ito na pala yung adhan na yun kasi Muslim country yung pupuntahan mo eh. Sabi ko, ito na yung na tinatawag nila. Hanggang doon sa nalibago ako, ilang araw, hindi ako nakakain ng hinahain sa amin yung kabsa, tapos yung mga curry, mga ganon, tapos mga kubos. Ano ako yung klaseng pagkain dito? Sabi, in general yun. In general, sige dyan ka lang muna. In general yung na yun, in general yung pagkain doon, sabi ko, no choice, kasi magugutom ka. Pero marami akong mga kargada nun, mga biskwit, tapos mga sardinas. Alam ko kasi yung pagkain dito, sabi nila, maninibago ka daw. Totoo, nanibago ko sa mga pagkain. Hindi ko halos parang, pag inaamoy ko, parang, parang, hindi ko kaya, umay na umay ako, parang gano'n. Isang araw, bumili ako ng gatas dito. Yung laban na kung tawagin. Sabi ko, bakit ganito? Bakit tinitinda pa nila yung mga panis na dito? Sabi ko, expiration date. 2021 yun eh. 2023 pa naman to. Which is, sabi ko, hindi pa to expired. Sabi ko, hindi pa yan expired. Nung malasahan ko, bigla ko dinura. Sabi ko, bakit ganito? Bakit panis na tinitinda pa? Sabi sa akin, ganyan talaga yan, Moro. Sabi sa akin, ganyan talaga yan. Tapos yun, ilang araw, na-deploy na ako. Na-deploy na ako dito sa deploy na rin ako dito sa Riyadh, sa Boga. Until now, Boga pa rin yung diet food. Pagtingin ko doon, ilang araw kami hindi nakakain ng kanin. Kasi nga, takot na takot nga lumabas. Wala pa kami tinatagaw na national ID, kung tawagin dito, ikama sa Saudi Arabia. Passport lang, sabi nila, valid 90 days. Siyempre, pag may pulis dito, takot na takot kami. Halos hindi ako makabili ng pagkain ko. Hindi ako sanay mga bili ng pagkain dito. Saka hindi rin kami makalabas, hindi kami makabili sa bakala. Takot nga kami sa mga shorta, sa mga pulis dito. At doon sa restaurant na pinapakain din kami doon. Pero ang pagkain doon, tinapay lang. Siyempre, Pinoy ka, bago ka pa lang, hindi mo pa kabisado kung anong pagkain dito. Pinoy ka, hindi mo pa kabisado yung pagkain. Tinapay lang. Sabi ko, siguro mga 3 days na. Parang parang nalulula na ako sa gutom. Sabi ko, gusto kong kumain ng kanin. Alhamdulillah, nagpakain yung manager namin doon, nagluto ng baka. Siguro ang dami ng kanin. Yung tingin namin doon, makasama ko, tingin namin doon sa kanin. Siguro within 5 minutes. Sobrang daming kanin. Parang, alam mo yung kidlat. Parang kidlat lang kasi nga kami, gutom na gutom kami. Hindi namin pinapalam na 3 araw na kami hindi kumakain ng kanin. Although kumakain kami ng mga juice na ganyan, mga juice, pili kami ng juice, tas mga tinapay, yun lang yung mga ginakain namin. Kasi mga baon-baon lang namin. Kasi nga yung iba, naninibago pa kami sa pagkain dito. Kailangan, hindi pa kami nakabili ng rice cooker noon. Kailang araw, binigyan lang kami ng smash ko ng budget. Yun, bumili ako ng kaldero. Bili ko agad talaga bigas. 10 kilong bigas agad. Kahit walang ulam, kain lang na kain. Minsan nga, ulam po lang, itlog eh. Alhamdulillah kasi natawid din. At yun, pumasok na dito yung ilang months, sumunod na rin yung asawa ko dito sa napangasawa ko dito sa Saudi Arabia. At panahon yan panahon ng Ramadan. Panahon ng Ramadan yan. Ngayon, yung kakwarto ko, katabi ko sa kwarto is Muslim. At sabi ko, kasi nalalaman namin, nag-aaral ako dati na kapag dumating ang Ramadan, wala kaming pasok. Yun daw, yung mga Muslim daw, nagpapakagutom daw yun. Akala ko 1 buwan sa lang hindi kumakain. Sabi ko, paano ba yan, nabubuhay pa kayo? 1 buwan. Hindi kayo kumakain. Then, binabantayan ko yung kasama ko. Sabi ko, ito ba, hindi talaga ba talaga kumakain? Binabantayan ko. Pero hindi ko siya pinapaalam, nagsasala siya. Pag alas 3 ng madaling araw, naghihilamos siya. Sabi ko, puyat na puyat ka, naghihilamos ka. Tapos yun, nakikita ko siya, nagdadasal siya. Yun nga, yung kababanggit ko na yung Al-Fatiha na yun, yung binabanggit yun ang unang babanggitin mo sa haligi ng sala, yung Al-Fatiha. Narinig ko siya. Tapos, pag kakain na siya. Kakain na siya. Kumakain na siya ng madaling araw na yun bago magsapit yung calling prayer, yung adhan. Ngayon, ginagawa ko, kumakain din ako. Siguro mga ilang linggo, ilang araw ko din siya sinabay-sabayan na gano'n. Pero, hindi ko kinakaya. Tapos biglang tinitingnan niya ako. Tinitingnan sa akin, anong ginagawa mo? Sabi ko, sumusubok din ako nitong ginagawa mo na ito eh. Sabi ko, nagpa-fasting din ako. Sabi niya sa akin, ay, hindi mo ka mag-fasting, sabi sa akin eh. Si Benji Maing. Sabi niya sa akin, huwag ka mag-fasting. Sabi niya, huwag ka mag-fasting, kumain ka. Tapos pag kumakain ako ng siguro mga tanghali, ganyan. Kasi hindi kumakain yung mga Muslim ng pagtapos ng
adan ng Fajr, tapos kakain lang sila sa pagtakip silim na ang adan ng Maghrib. Ibig sabihin, kung 14 hours sa mag-adan, 14 hours na hindi kakain. Ngayon, siyempre nagugutom ako, kumakain ako. Pero hindi ako kumakain sa kwarto kasi nga nahihiya ako sa kanya. Hindi ako nililipat sa kabila ng pagkain. Bilang pagrespeto kasi nga, inaalam ko yung pananampalatayang Islam kasi nga susubok ako sa pupuntahan ko yung biyanan ko para kung magtanong sila at least may alam na ako. Pero hindi pa rin nakapagsyahada noon Ilang buwan pa rin yun kasi nga natatakot pa rin ako, hindi ko alam kung paano ba magsyahada. Pero nakikinig na ako sa Islam na paano baga maging isang Muslim, ganyan, paano maging isang Muslim. Ngayon, isang araw, nagsabi ako sa kasama ko na gusto kong magbalik Islam. Kaso nga lang, hindi kami nagpapanagpo ng schedule. Siya minsan, pang tanghali, ako naman pang gabi. Minsan, pang umaga, siya ng pasalitan. Hindi kami nagkakaparehas. Ngayon, sabi ko, bilang isang may kagustuhan na sarili mo, kung gusto mo talagang yumakap sa pananampalatayang Islam, hindi mo kailangang iasa sa ibang tao. Ikaw mismo, sinabi ko sa asawa ko, nasamahan niya ako, which is mali. Kasi nga, nandito yung magulang niya baka biglang magkita kayo, di ba? Kasama mo yung anak ko, di ba? Kaya ginawa ko nun, since July 2021 yata or 2022, doon na ako nagsyahada. Mismo akong pumunta sa Bata Islamic Center. Pumunta ako doon. Yun na yung pagpasok ko sa pananampalatayang Islam. Pumunta ako doon. Una muna, namalingki ako, tapos nagtanong-tanong ako kasi nga kailangan kong maging Muslim para pagharap dun sa magiging biyanan ko. Kasi nga anong iharap mo sa magiging biyanan mo kung ikaw ay isang Kristiyano, hindi papayag yun kasi nga anong ituturo mo sa anak niya, di ba? Kung magkaiba kayo ng pananampalataya, kasi ang isang Muslim hindi pwedeng makapangasawa ng ibang reliyon. Hindi siya pwede kasi anong ituturo mo sa mga pangasawa mo sa magiging anak mo. Hindi siya pwedeng pagumbahin. Kaya pinalakas ko yung loob ko doon na ako mismo talaga yung bilang pagmamahal talaga na ako yung may kagustuhan na lahat yun ginawa ko. Lumipad ako sa Saudi Arabia, pumunta ako sa Bata Islamic Center, doon ako nagsyahada, yung puntahan talaga mga Pilipino. Una muna, silip-silip ko doon sa Bata Islamic Center. Tapos biglang may ustad yata doon, ang haba-haba ng balbas. Ay ko, wala pa tong, kunti pa lang yung balbas ko na to dati. Ang haba-haba ng balbas. Sabi ko, tapos biglang nagtagalog. Sabi ko, pinito Sabi ko, naparito po ako kasi may gusto lang akong linawin. Sabi ko ganyan, may gusto akong linawin dito sa aking katanungan. Sabi ko ganyan. Sabi ko, paano ba magbalik Islam? Tinanong sa akin, bakit ka magbabalik Islam? Sabi sa akin, baka mag-aasawa ka lang Pero sinabi ko rin yung totoo na kailangan kong magbalik Islam din kasi nga pumunta ako dito para kausapin ko yung magiging biyanan ko. Sinabi ko yung totoo na yun talaga yung pakay na kailangan talaga magbalik Islam para makaharap ko yung magiging biyanan ko. Ayun, pinadali naman ng ustad kasi wala naman ako masyadong maraming tanong noon na ang tanong ko lang noon is sino ba si Isa alayhi salam sino ba si Jesus sa pananampalatayang Islam? Ayun, alhamdulillah, pinaliwanag niya sa akin na hindi ka magiging isang ganap na Muslim ngayon kung hindi mo siya paniniwalaan. Kung hindi mo siya paniniwalaan na isang sugo at hindi Diyos. Sa Islam, ipinaliliwanag yan na si Jesus ay hindi magiging isang Diyos kasi nga ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit sa banal na Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ito ay nasa ayat ng Quran na chapter 12 verse 4 na lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-iisa. Kailanman hindi siya ipinanganak, hindi siya nagkaanak. Ibig sabihin, ang tagapaglikha, walang siyang anak. Ang tagapaglikha, hindi nanganganak. Wala siyang kapantay sa kanyang mga nilikha. Tapos, yun, pinaliwanag sa akin. Yan yung katibayan sa Islam na ang tagapaglikha, hindi nanganganak. At si Maryam, si Mama Mary, ay isang buong chapter. Isang buong chapter sa banal na Quran. Ang pangalan, Maryam. Isang buo siya na kung gusto mong aralin talaga at nananaliksi ka ng pananampalataya, original siya mismo original siya na salita ng subhanahu wa ta'ala. Doon mo makikita
kung paano nagsalita si Jesus nung maliit pa siya, paano niya ipinagtanggol ang kanyang magulang na si Maria. Saan ba nanggaling si Maria? Sino ang nanay ni Maria? Lolo't lola niya. Si Jesus, paano lumaki mula pagkabata hanggang paglaki. Doon mo makikita sa chapter 19 ng Suratul Maryam. At yun, alhamdulillah, hindi na pinatagal. Sabi niya sa akin, dito sa mundo kabayan, tatlong bagay ang hindi pinapatagal dito. Una, kapag namatay ang isang tao at kapag mag-aasawa ang isang tao, ay hindi pinapatagal yan. Ano ba yung wisdom behind dito? Sabi niya sa akin, kapag hindi pinapatagal ang pag-aasawa sa pananampalatayang Islam, dahil naantala yan, nagkakaroon kayo ng fitna, yung ibig sabihin, mga gawain na hindi maganda, na nagkakaroon kayo ng tukso, ganyan, natutukso kayo. Kaya mas mainam na magpakasal agad kayo ng maaga. Tapos ang ano doon, yung kapag namatay ang isang tao, kailangan mailibing na agad kasi naantala yung pagbibiyaya sa kanyang libingan. At yung pangatlo doon is ito na, yung paniniwala sa nag-iisang tagapaglikha na magsaksi ka na ang pagiging isang Muslim, ang susi ng pananampalatayang Islam, paano ka maging isang Muslim, kailangan bukal sa puso mo, natatanggapin mo na iisa, absolute one, na iisa lang yung tagapaglikha. Nababanggitin mo, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na naniniwala ka ng tagapaglikha. Maubos ko ng tubig, naubusan ako ng laway. Pasensya na kayo kasi grabe yung punto ng dibdib ko, grabe yung kaba ko sa pag-share nito kasi matagal ko na itong pinaghandaan. Ito talaga yung pinakang diwa ng kwento ng Balik Islam. Inshallah, kapag lumaw ng panahon at may pagkakataon, kukunin natin yung kwento ng mga kabayan natin na maging isang inspirasyon natin na kung paano, bakit mga baniya kami pananampalatayang Islam. Kasi kanya-kanya tayo. Ito nga yung kwento ko kung paano ko niyakap ang pananampalatayang Islam. At yun, napakadali kong naging isang Muslim. Na nagsaksi lang ako na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban siya, at ang huling propeta ay si Muhammad, na nasa kanya ang huling aklat ng tagapaglikha na gabay na sangkatauhan. Na ang huling propeta ay awa na sa sangkatauhan. Hindi siya ipinadala para dito lang sa Saudi Arabia, para kung saan lang na lugar, bagkus sa buong sangkatauhan na siya. Awa siya, nasa Suratul A'raf na pinadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na para awa sa sangkatauhan. Unlike sa ibang mga propeta na ang lahat ng mga propeta ay mga Muslim, inshallah itatalakayin din natin yan. Nabibigyan natin ng patutuin at patunay kasi ang mga propeta ay sumunod din. Ano ba ang aral ng mga propeta? Ang aral ng mga propeta ay nag-iisa lang ang tagapaglikha. Dito tayo, lumalayo tayo. Malawak na usapin yan. Dito tayo sa akin. Ayun, nagbalik Islam ako at alhamdulillah, saglit lang pagkasaksi ko, binigyan nila ako ng mga niyakap nila ako ng mga pamphlet, yung mga babasahin, pero hindi natatapos doon hindi natatapos na naging isang Muslim ka na ganun-ganun lang. Tinuruan nila ako paano magsala, paano magwudu, pero hindi pa ako nakakatungtong sa pamamahay ng magiging biyanan ko kasi nga kailangan ka pang matuto at paghahandaan pa ba. Pero alhamdulillah, sabi ko, naging isang Muslim na ako. Sabi ko, alhamdulillah, pinagmamalay ko sarili ko na isang akong Muslim. Tonto ako. Ngayon, magdadasal na yung iba kong mga kasama. Yung iba kong mga kasama is ito na siguro ilagay ito. Yung iba kong mga kasama is nagtataka sa akin. Sabi sa akin, gano'n ka na pala, nagbalik Islam ka na ba? Sabi ko, nagbalik Islam na ako. Ngayon, dumating na ang sala. Doon sa kwarto, yung Muslim kong kasama, magkaiba kami na schedule. Ayun, sabi niya, kinugusta, mabrok. Congratulations bro, congratulations, marami na bumulat sa akin. At doon, binigay na sa akin yung pangalan ko ngayon na si Yaqub, na sa 12 tribes ng Israel. Yaqub na yung pangalan ko ngayon. At alhamdulillah, binigay sa akin nung Arab doon na Saudi, na yan ang pangalan mo ngayon, si Yaqub. Nakasulat na sa sa birth certificate ko. Ito birth certificate ko, doon na nakasulat, may bago na birth certificate. Ayun, nagmalaki ko sa sarili ko, Muslim na ako. Kaso pagsubok na naman sa akin.
Hindi pa ako marunong magsala. Sabi ko, paano pagdarasal nito? Anong banggitin nito? Siyempre, sabi ko, Arabic yan eh. Mahirap banggitin, Arabic. Ngayon, dumating ang sala kasi ang isang Muslim, 5 beses yan nagdarasal. Yan kasi ang connection, yan yung ugnayan ng isang Muslim sa kanyang tagapaglikha na 5 beses niyang kakausapin ng tagapaglikha. 5 beses siyang sasaksi, 5 beses siya magtatawba, 5 beses siyang hihingi ng patawad sa mga bawat minuto na lumilipas ng kanyang kasalanan, na bawat oras ay inilalayo mo ang sarili mo sa malalaswang gawain. Ganyan pinangalagaan ng isang matuwid na Muslim. Pinangalagaan siya ng tagapaglikha niya na alahalahanin niya palagi oras-oras ang kanyang tagapaglikha. Kahit na sa pagdidikir, pero obligado sa isang Muslim ang magdasal ng 5 beses sa maghapon. Obligado yan. Yan ay wajib na kailangan mong isabuhay yan kasi pag-iwas yan sa mga gawain na hindi maganda dito sa mundo. Yan, doon na tayo. Ngayon, ang ginawa ko niyan, pagsubok naman sa akin, hindi ako marunong magsala. Ngayon, nagpapaturo ako sa kasama ko, hindi kami parehas ng schedule. Siyempre, gusto ko matuto magsala. Paano ba magsala? Paano magsalita ng Arabic? Kasi Arabic ang sala ng lahat ng kamusliman sa buong mundo. Arabic yan kasi nga yan ang salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi mo kayang dayain yan. Hindi mo kayang bawasan o dagdagan yan. Hindi mo kayang baguhin ang Quran. Kahit na sino ka pa man. Tapos na yan. Hindi mo kayang baguhin yan. Yan ang salita ng tagapaglikha na sila Subhanahu wa Ta'ala. Ayun, ginawa ko nun. Yung ginawa ko nun, doon sa tinutuluyan namin na accommodation, ginawa ko nun, kapag naadan na, tuwang-tuwa ako, halos parang yung puso ko, yung dibdib ko, halos parang, alam mo yung, kahit na sobrang tigas ng puso mo, kahit na sobrang tigas ng damdamin mo, kapag maririnig mo ang adan, grabe yung paglambot ng dibdib mo, lalo't maganda yung pagkakabigkas niya yun. Parang lumalambot yung dibdib mo na, ayun, lagi kong inabantayan yun, lagi kong binabantayan. At sa baba, may mga, may mga ibang lahi, sumasabay ako doon. Hindi ko pa alam, nakikisabay lang ako. Minsan nga, yung isa kong ustad na katrabaho din, papaturo ako sa kanya. Pag magpapatira pa ako, magsusujud pa ako, hindi pa ako maalam, ganun pa, mahaba pa. Excuse me. Alhamdulillah, mahaba pa yung patira pa ko. Mahaba ng video natin. Mahaba pa yung patira pa ko kasi hindi pa ako maalas. Kisabay-sabay lang ako paano magwudu kasi yung bawat Muslim, naguhugas yan. Naguhugas ng kamay, naguhugas ng paa, naguhugas ng muka. Ganon din ang mga propeta, si Moses, ganon din si Jesus, nagpatira pa din sa tagapaglikha, tumawag din siya ng Diyos. Nagdadasal din siya sa Diyos, ganun din ang ginagawa. Ganun ang ginagawa ng mga Muslim. Ang turo na ito ay ang turo ng mga propeta. Yun ang aming ginagaya. Katulad ng pagbabalbas na yan, pagsuot ng mga ganito, sa mga propeta lahat yan nanggaling. At yun ang sinusunod namin, yung mga turo nila, kasi ang mga propeta ay yan yung mga natin modelo dito, yan yung mga naging gabay. Pinadala sila ng tagapaglikha dito sa kalupan upang ang tao ay hindi maligaw sa pagsamba. Yun lang ang mission yan. Ang tao, nilikha lang yan para sa pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Kilalanin mo ang tagapaglikha. At yun, naglaon ng panahon na sumabay ako ng sumabay hanggang sa ayat bayaya, yung sura ng Quran na maiigsi, kinukuha ko yun, ginagawa ko sa trabaho ko, sinusulat ko. Halimbawa, ang unang-una ko doon, yung Suratul Ikhlas, kasi pinakamaigsi yun, pero napakahaba ng tafsir niya, yun ang tauhid ng Quran, na Qul Huwallahu Ahad, maigsi lang siya na 4 na aya, yun agad, inisa-isa ko yun, bawat araw, Qul Huwallahu Ahad, yun, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad, Qul A'udhu Birabbin Nas, Qul A'udhu Birabbil Falaq, Al-Masad, ang marami rin ako ginagawa ko ang teknik ko noon para matuto lang ako. Sinusulat ko minsan sa palad ko, pero pinakaano ko talaga, sinusulat ko sa papel. May trabaho ako, pag break time ko, sinisilip-silip ko. Pag may bakanteng oras, sinisilip-silip ko. At yung sa pagsasala naman, sumasabay pa ako. Hindi ako nasasala pa mag-isa kasi nga hindi ko pa alam, ilang days pa hindi ko pa alam. At ilang linggo, tumawag sa akin yung pinagsyahada ko doon. Yung pagsaksi ko doon. Bisa akin, kukunin mo na yung mo dito, yung converting certificate. Pero bago ka pumunta dito, kailangan marunong ka na magsala. Sabi ko, challenge na naman to. Yung ganun pala to. Hindi ko ganun.
Ganun pala yan. Ayun, inaral ko na ng iraral, nag-focus ako na paano magsala ng ano. Pagpunta ko doon, nakapag-pronounce na ako ng ano, Al-Fatiha. Sabi ko, alhamdulillah, alhamdulillah. Kasi marunong ako mag-Al-Fatiha, marunong ako mag-Arabic. Yung, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Hanggang sa dulo ng ayat na yan, nabanggit ko yan. Saka nakakapagpatira pa na ako ng 2 beses yung Suratul Fajr. Sabi ko, alhamdulillah, binigay na sa akin. Sabi sa akin, okay ka na, medyo may alam-alam ka na. Sabi sa akin, mag-aral ka pa rin. Pero hindi nila itinuro sa akin yung Islamic Center noon. Hindi nila tinuro sa akin yung Islamic Center na para mag-aral doon, hindi nila sa akin na ituro. Kasi layo ko eh. Dito ako sa Almancia noon. Nakatira malayo sa Bata. Ngayon, dito na papasok yung ano, nakalipad na yung asawa ko dito sa Saudi Arabia. At una nun ay Patago pa rin kami na ano, Patago ko siyang pinuntaan sa saan ngayon? Saan nga yung ano na yan? Sultan, di bukod pa yung naka-quarantine ka? Doon sa ano na yan, Patago pa rin pinuntaan. Kaso sabi nila, mahigpit ako, hindi ko pa rin alam masyado nun eh. Yun, Taulan Hotel eh, naligaw-ligaw pa ako, saan ba ako nakapunta nun. Kasi nga, hindi ko pa nakikita yung biyanan ko nun, hindi pa kami nagkikita. Sabi ko kasi, doon pa rin yung kaba ko. Sabi ko, anytime din naman na sorry siya makita. Kaso nga, parang ayaw lang din niya ako makita ng mga panahon na yun. At yun, pinagpilitan ko pa rin na tagal din bago ko na-meet up ang aking biyanan. Siguro lumipat ng 1 taon na grabe din yung grabe din yung paghahanda ko hanggang sa nakapag-umrah ko, unang umrah ko. Doon ako nakapunta ako sa, alhamdulillah, yung pinakambal na lugar ng mga Muslim, sa lugar ng Maakha, na nandun yung itim na bato na ginawa ni Propeta Ismail at ni Propeta Abraham alayhi salatu wassalam na ginawa nila. Yun yung unang bahay dalanginan ng sangkatauhan nun. Siya yung ama ng mga propeta na ginawa nila. At yun, nakapunta ako doon, alhamdulillah. Grabe yung pag nakapunta ka doon, grabe yung dibdib mo doon talaga, yung kabog, makita mo yung at makita mo pala yung clock tower, hindi ka pa nakakalapit doon sa Kaaba. Pero pag nakapunta ka doon, grabe talaga yan. Alam mo yung kahit na sobrang tigas ang puso mo, sabihin ko sa'yo, iiyak ka talaga. Doon ka maiiyak kasi kulunap si daikatil maut, lahat ng tao talaga mamamatay. At yun, alhamdulillah, lumipas yung mga panahon na yun at biglang isang araw nag-umrah din yung aking napangasawa na ayun, nakapagdua siya, nakapaghingi siya ng panalangin sa tagapaglikha na inshallah ay dumating na yung panahon na tagal ko nang gustong subukan yung na-imit yung ko maging biyanan ko. Biglang isang araw pumasok sa isip ko na ako talaga yung may kagustuhan bilang isang lalaki talaga. Hindi mo na kailangan na magpaalam pa sa sa liligawan mo na ganito, pupunta ako sa inyo. Ginawa ko, ko talaga, pinilit ko yung sarili ko, pumunta ako sa Bata. Dito, alam ng mga tito ko to, ng MBN ko, lahi ko sa kanya kinikwento ni Rinmen ko. Lahi ko sa kanya kinikwento yung naganap sa buhay ko na alhamdulillah, pumunta ako ng Bata, namili ako doon kasi gano'n naman gano'n yung tradisyon sa atin na magdadala ka ng mga pagkain para doon sa magiging biyanan mo. At alhamdulillah ay nagsuot pa ako ng tubnon para sabihin ko na isa na akong ganap na Muslim. Pero grabe yung kaba ko. Umabot ng pagluluto ko noon, maghapon, may makatulong pa ako noon, mga ka-boardmate ko, sabi niya sa akin, Tol, samahan ka namin para may may backup ka, may kasama ka ba, may tutulong sa'yo, ganyan. Sabi ko, personal na lakad ko to bro, sabi ko ganyan, personal lakad. Kahit yung si Seti, hindi niya alam na pupunta ako doon, na sinabi ko, inalibay ko na may ihahatid ako papuntang airport, which is may ihahatid naman talaga ako, pero hindi airport ang papunta ko, kundi sa kanila. Pumasok ang Suratul Asia noon. Doon grabe yung ko. Grabe yung, although marunong na ako magsala noon, may mga ayat na ako na alam noon. Tapos doon na pumasok yung Suratul Asia, doon na ako na nangiyak, parang napaiyak talaga, naluha talaga ako. Naging malambot ang puso ko nung nag-isang Muslim na ako, sobrang lambot na ng puso ko nag-isang Muslim ako doon. Halos doon ako umiyak sa pagsasala ko na walahi, hiling ko sa tagapaglikha, nasaksi siya sa ngayon sa sinasabi ko na ito na sabi ko sa kanya na panalangin ko noon habang nakapapatira pa, nakasudyod. Sabi ko, ito yung pagpunta ko sa maging biyanan ko. Kung ipagkakaloob naman sa akin
babae na ito, hindi mo ipagkaloob sa akin to na, na maging kapartner ko sa buhay ko, is wag mo ako iligaw sa landas na matuwid. Wag mo akong ilayo sa landas na ito. Kasi may mga tao din na, ayun nga, nagbalik Islam sila na para makapangasawa ng babaeng muslima. Kapag hindi nila napangasawa ang babaeng muslima na to, ang ginagawa nila, lumalabas sila sa pananampalatayang Islam na pagkatapos malinawan ng iyong kaisipan na unawaan mo ang ibang mga ayat ng banal na Quran, hindi ka natakot, bago sinunod mo pa rin yung pagnanasa ng sarili mo, is doon ka nagkaroon ng malaking kasalanan. Inalis ka ng tagapaglikha dahil minahal ka niya, ginawan ka niya ng daan kung paano kung paano matagpuan ang matuwid na landas, kung paano masumpungan ang liwanag ng pananampalatayang Islam. Ako, alhamdulillah, yun ang gabay sa akin ng pananampalatayang Islam. Bakit ako naging isang Muslim? Ang ginawa ng tagapaglikha sa akin, wala pa akong asawa noon na yun na ipinagkaloob niya sa akin ng isang babae na to na upang yan ang maging daan mo sa liwanag ng pananampalatayang Islam. Yan ang magiging daan mo na ipinagkaloob niya sa akin na hinilin ko sa kanya. Kung hindi ko man mapangasawa ang babae na ito, wag mo ako ilihis sa landas mo. Kasi nasa landas na ako ng mga propeta, ito na yung sinusunod ko. Wag mo akong ilihis dito na kung hindi ka man mapangasawa siya, hiniling ko sa iyo, Allah subhanahu wa ta'ala, na wag niya akong iligaw ulit sa pagkaligaw na sa mga gawain na hindi maganda. At yun, alhamdulillah, pagpunta ko, pagkatungtong ko sa kanila, sarado yung bahay sa Almasip dito sa Exit 7, malapit sa taon ba yun? Sarado, ay turab pa nun, yung sandstorm dito sa Saudi Arabia. Sabi ko, ganito, okay lang to kasi ganito na yan, no? Tapos biglang pag ko doon, sabi ko ito yung location eh. Nagsakto doon sa nagsakto sa cellphone ko na, hindi, binigay mo ba sa akin location? Binigay mo ba? Hindi. Binigay mo sa akin naman, nakaraan na yun, tapos hindi rin niya alam. Punta ako doon, sakto yung location doon, pagkatuko ka ng tao. Tagal ko naghintay siguro, punta ako doon, Suratul Isya, alas 8 yan pumasok yan. 8:30 ganyan hanggang 9, wala pa rin sila. Ngayon, tinawagan ko na yung tinawagan ko na si Seti, sabi ko, nandito ako, biglang, gulat siya. Nagulat siya masyado, sabi niya, naghahano ka dyan? Parang natakot siya, sabi ko, ito na yung mga pagkakataon na kapag hindi mo susubukan talaga na tumungtong ka sa isang maging biyanan mo hanggat hindi mo siya kakausapin, hindi mo malalaman ang sagot niya. Na although nakikinig ko sa kanya, natatakot siya, umiiyak pa nga siya na hindi niya pwede ganun kasi nga Muslim, balik Islam ako, baka iba yung mangyari. Pero hindi mo malalaman hanggat hindi mo susubukan. Sobrang lakas ng loob ko, dami akong madalang mapagkain, bit ko. Papunta ko doon sarado. Yan, mga ilang oras at yun, dumating din sila. Yun, biglang nagkagulatan kami doon. Nagulat yung maghimbian ako, nagulat din ako. Na ganun, sabi ko, biglang nakasalubong ko pa si Tito Kamar. Sabi ko, hinahanap ko po si Anzari. Sabi ko, ganun. Kasi tapos biglang lumabas. Sabi niya, tumawag siya ka daddy niya. Daddy, may bisita ka dito sa labas. Tapos yun, ako na nga. Grabe yung ko doon, grabe yung kaba ko doon, yung pagkain doon, syempre, makakarap yung biyanan mo sa unang beses, sumusubo akong pagkain doon. Hindi ko talaga siya marunok, hindi siya dumidalit dito sa lalamunan ko. Kunting-kunti lang, umiinom ako ng tubig, parang umi-stop dito. Sabi ko, ganito pala ang feeling. Pero alhamdulillah, pinakita sa akin nung magiging biyanan ko, okay naman yung approach niya sa akin. Tapos, yung approach ko sa kanila is being a professional na akit ng may sa akin, ba't ka napunta dito? Marami silang tanong sa akin, pero alhamdulillah, hindi ko alam kung saan ko hinugot din yung mga sinabi ko doon kasi nga, nandun ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, nandun yung gabay ng tagapaglikha na talagang kapag nagduha ka sa kanya, nalangin ka sa kanya, katulad ni Abraham na, kayo ay tumawag sa akin at kayo didinggin, kayo humiling sa akin at kayo ay aking bibigyan. Yan, biglang nandun yan sa ayat ng banal na Quran kay Abraham. Yun. Ayun, naghiling ako sa tagapaglikha na gayon niya, pinagkaloob sa akin at maraming mga panahon. Yan. Alhamdulillah, medyo yung dibdib ko, alam mo yung sobrang kinimkim mo ng ilang taon kasi tagal din namin naging magkaibigan ng tagal din namin. Sobrang tagal din, siguro nasa 2 years, mahigit, no? 2 years to 3 years bago nakausap. 2 years na si daddy mo bago nakausap. No, ganun siya katagal, ganun yung pagtitiis ko na sobrang bawat araw, pinag-aanohan ko talaga yan, pinaghahandaan ko yan kung ano sasabihin ko. Alhamdulillah,
tumawag ka lang sa Allah subhanahu wa ta'ala, mano ka lang sa tagapaglikha, manalangin ka lang sa Kanya at manalig ka lang at alhamdulillah, ipagkakaloob niya sa ito. Ayun, alhamdulillah, tinanong niya sa akin, bakit ka nagbalik Islam? Kailan ka nagbalik Islam? Tapos yun, okay na approach siya sa akin. Sabi ko, alhamdulillah, nakahinga ako ng maluwag. Tapos, yung gabi na yun, gusto nila akong patulugin. Tapos sabi ko, wag na po, uwi na lang ako. Gusto nila akong hinatid. Hinatid yata nila ako. Nahihiya din ako. Sabi ko, alhamdulillah, ang ganda ng ano sa akin. Hindi niya ako sabihin ng ganito o masasama or professional approach na sa akin. Kung ano lang yung mga tanong. Mas para sa akin, napaka-professional mga sagot ko doon. At siyempre, natakot din ako sa kanila kasi yung mga Muslim sila, nandun yung magkapatid, Tito Bot at si Tito, nandun sila, mga Muslim sila. Takot ako, pero alhamdulillah, sabi ko, biglang naisip ko, sabi ko, yung talagang mahal mo ang isang babae, kahit sino pa yan, talagang patunayan mo, hindi lang sa salita. Kasi marami mga lalaki ngayon nagsasabi ng I love you, mahal kita, ganyan, kita tayo sa love. Pero yun ang malaking pagkakamali. Kung mahal mo yan, kausapin mo yung magulang niyan, nanay niyan, tatay niyan, lula niyan, kausapin mo kung talagang mahal. Doon mo ipakita, pakasalan mo. Doon. At alhamdulillah, ginawa ng maging biyanan ko para lumakas yung iman ko, yung pananampalataya ko. Dinala niya ako ngayon sa sa madrasa, yung eskwelahan ng mga balik Islam dito sa King Abdullah dito sa Rauda. At ito alhamdulillah, pasalamat ako kay Ustad Ali, Ustad Saddam, Ustad Ali Hakubas, Ustad Ahmad na mga guro ko diyan. Alhamdulillah, sila yung nagturo, naggabay sa mga balik Islam diyan kasi bilang isang balik Islam, kailangan mong palakasin ang iyong iman. Kasi isa sa magpapalakas ng iman o pananampalataya ng isang tao is yung pag-aaral. Kailangan may ilm ka. Kita mo yung talibul ilm ng namin. Ibig sabihin, meron kang naipon na kaalaman. At alhamdulillah, ganun ay sinunod ko si dito na kasi yung isang manager ko noon, balik Islam siya. Kaso, yun niya, katulad ng sinabi ko sa inyo, hindi niya napangasawa yung isang Muslima. Balik Islam, balik to, kasi nga nagkulang siya sa kaalaman, hindi rin siya masyadong nag-aral. Pagka-shahada niya, akala niya ganun-ganun lang yun, hindi na siya nag-aral. At ayun, parang wala na ngayon, hindi na natin masisisi siya kasi nga hindi rin siya nag-aral. Sabi ko, alhamdulillah, meron naman tayong kaalaman na kapag may nagtanong sa atin, alhamdulillah, kaya natin itong sagutin na haabot ng mga kaya natin na bigay ng tagapaglikha na kapag may nagtanong na sa atin ng liwanag, ipaliwanag natin sa ating mga mahal sa buhay. Ganun ang pagyakap po sa pananampalatayang Islam at alhamdulillah, hindi pa natatapos dito yon at dito papapasok ko yung offer sa akin ng biyanan ko na may nag-ipon na rin ako noon. Yung mga bawat sahod ko, matipid ako noon. Hindi ako nagninilabas eh. Hindi ako nagiginastos ng mga panahon. Ilang taon din yun. Pero 1.5 year pa rin ako noon. Kunti lang din yung magagastos ko noon. Budget lang talaga. Yung pagkain lang talaga. Ultimo yung paglalabas, sabon lang nabibili ko. Hindi pa ako nabili ng brief. Hindi pa ako nabili ng mga short. Noon, mga baon ko pa rin sa kasi nga yun ang inisip ko. Mag-ready ako magpakasal. Sabi nila, malaki daw ang duri ng yung mahar. Sabi nila, binibili daw ang babae sa Islam. Which is, kapag talaga nakikinig ka sa mga tao na sabi-sabi lang na halimbawa, nagtanong ko lang sa tambayan na yan, ano ba ang Islam, ano ba ang Muslim, sino ba ang mga Muslim, yung mga kung ano lang sasabihin yan, kung ano lang opinion lang sasabihin yan, ganito ang Islam, ganito ang mga Muslim, sasama yan, huwag ka magtanong dyan, kasi nga walang alam yan, doon ka magtanong sa may kaalaman, halimbawa sa mga ulama, sa mga ustad, dyan, ipapaliwanag sa iyo kung ano ibig sabihin ng Islam, dyan, anong ibig sabihin ng Muslim, doon ka mismo magtanong sa maaalam, huwag ka magtanong doon sa mga tambay, kasi nga, hindi niya alam ang sasabihin nila, bagos, ang sasabihin niya ngayon, yung mga napapanood nila, yung nakikita nila. Kasi nga, pero alhamdulillah, meron na tayo ngayong isang social media na marami na mga ustad, mga ulama ang pagpalaganap ng pananampalatayang Islam. At isa na ako dito na, dati akong vlogger sa YouTube. May YouTube channel ako ng Kwento ng Balik Islam at TikTok Kwento ng Balik Islam at Facebook page ng Kwento ng Balik Islam. At alhamdulillah, ipalo nyo yan inshallah. Kasi hindi naman ako ganun ka-perfectong Muslim. Katulad sinabi ko sa inyo, nagkakamali ako. Pero isa lang sinasabi ko sa inyo, ang Quran, hindi siya nagkamali kahit isang beses. Kasi ito'y panuntunan, way of life to ng isang tao. Ito yung kanyang ibig sabihin ay tinginan. Halimbawa, bumili ka ng isang
isang relo, ganyan. Meron niyang isang sasakyan, meron niyang catalog, yung ibig sabihin tinginan, yung guide kung paano siya gamitin. Ganun ang tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagbigay siya sa kanyang huling propeta upang ito yung pamantayan ng buhay ng sangkatauhan dito sa mundo. Nang sa gayon ay hindi sila maligaw. At alhamdulillah, ito na ngayon landas na matuwid natin. At balik tayo sa topic natin na magpo-focus tayo ngayon, sa kanila tayo magpapaliwanag ng ibang mga usapin. Focus muna tayo sa sarili natin na yun. Biglang ilang buwan lang nag-offer sa akin sa yung biyanan ko na kapag ready ka na, magsabi ka lang sa akin at ihanda na natin yung kasal ng anak. Sabi ko, grabe, talaga. Hindi ko hindi ko pala sinubukan to na yung takot ko hindi ko nilabanan at hindi pa rin magaganap yung ganito. Buti na lang at talagang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya yung panustos ng kanyang mga nilikha. Siya yung magpapahintulot sa lahat ng bagay. Ubusan ako nang naubos yung laway ko. At isang oras na yata yung natin. At sa susunod ay ikakat natin to. At sa susunod naman natin magpapatuloy kasi mahaba tong kwento ng balik Islam ko na to. At ayun, sinabi ko sa kanya na ganoon, may ganito na yung naihanda kong pera. Sabi sa akin, sige, i-ready mo na yan at itong darating na Mayo ay makakasal na kayo. At alhamdulillah, ito yung biyana na suportado ka talaga sa lahat ng gagawin. Siya yung nag-ayos ng venue, ano ba yung susuotin ko, sa lahat. Sabi ko, grabe yung pasasalamat ko sa naging biyanan ko. Sobra-sobra yung pasasalamat na walang katapusang pasasalamat. Kasi bibihira sa magaganap sa buhay ng isang tao to na mismo biyanan mo yung maghahanda ng kasal nyo, sobrang suporta. Ako, isipin mo dito sa Saudi Arabia, ako lang mag-isa dito, wala akong kapatid, wala akong magulang dito, wala akong kamag-anak dito sa Saudi Arabia. Siya yung naging yung totoong gumabay din talaga sa akin na kung paano ako maging isang matuwid na Muslim, kung paano yung pagiging tatay din na siyang nagagabay kung paano ang mabuti, ganyan. Dalawa lang naman ang tao dito, yung maging mabuti at maging masama. Choice mo yon kung anong gusto mo doon. Siyempre, karamihan ng tao, maraming gusto maging mabuti. At alhamdulillah, siya yung tumulong sa akin ng mga magulang ko nasa Pilipinas din, hanggang sa video ko lang kami na kinasal ako, hanggang sa panood lang din sila, nakita nila na kinasal na ako. Walang sumuporta na kung hindi si Tito lang din yung suporta niya. Kasi yung mga magulang ko nasa Pilipinas, hindi man sila masyado makakatulong. Kaya andun nakapanood lang sila sa akin habang kinakasal ako. Alhamdulillah na tuloy yung kasal, na hindi ako nahirapan sa kasal ko, na hindi ako masyadong tawag dito na nahirapan na ganito gagawin mga venue. Si Tito lahat ng venue, susuotin ko hanggang sa susuotin ko, gagamitin ko siya lahat. Alhamdulillah. At yun, natuloy yung laway ko na. Naubusan na ako ng laway kasi mag-iisang oras na Yun yung kwento ng balik Islam ko. Yung nakasal kami May 5 2023. Ngayon, May 5, 2023, bago pa lang kakatapos pa na kasal namin. At alhamdulillah, katulad nga sinabi ko sa inyo, kailangan ng isang balik Islam ang ng kaalaman, ng sa gayon ay maituro niya to sa kanyang magiging anak. Kasi anong maituturo mo sa magiging anak mo kung wala kang kaalaman? Kasi ito yung pinakang ko dito, training ground ko dito. Malapit na akong umuwi ng Pilipinas at kapag kauwi ko ng Pilipinas, doon maraming katanungan at alhamdulillah, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran na iligtas ninyo ang inyong mga sarili, ang inyong mga anak, ang inyong mga mahal sa buhay at malapit na kamag-anak. Kaya alhamdulillah, may maganda pa akong maikwento at yun lang muna at pagpatuloy natin ito sa susunod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.